Ang TV. Bobby Aguilar. Kabanata 881, Kabanata 881, nagising si Emily Taylor. Isa. Ito ang spirit binding technique na iniisip ni Bobby araw at gabi. Hawak ito sa kamay, medyo nakaramdam pa si Bobby ng hindi totoo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at dumiretso sa Divine Alchemist Pavilion. Samantala, si Mark Fraley ay dinala pabalik sa Second Secret Realm. Sa Mystic Realm, si Luke Fraley ay parehong nagalit at medyo nalungkot. Di ba sabi ko wag mo siyang hawakan? Ilang araw na lang, hindi mo ba matiis? Hindi mapigil ang mapag-alitan ni Luke Fraley. Mark Fraley gritted his teeth and said, Bobby Aguilar was spouting obscenities. How can I bear it? Kung hahayaan ko siyang patuloy akong insultuhan, saan ko ilalagay ang mukha ko? Mukha. Alam mo pa ang tungkol sa mukha. Tumawa sa galit si Luke Fraley. At ang resulta, nasuntok ka niya ng kalahati hanggang kamatayan, at ngayon ay may mukha ka na. Ang mukha ng ating Second Secret Realm ay ganap na nawala sa iyo ng mag-isa. Sa pagbanggit nito, napuno ng galit si Mark Fraley. Naging pabaya ako. Mariin na ikinuyom ni Mark Fraley ang kanyang mga kamao. Ang kabiguan na ito ay walang alinlangan na naging sanhi ng pagkawala ng mukha ni Mark Fraley. Tay, kailangan ko siyang labanan ulit kahit anong mangyari. Walang gana na sabi ni Mark Fraley. Malamig na sinabi ni Luke Fraley, ngayon ang bagay ay lampas na sa aming kontrol. Ang spirit binding technique ay inalis na niya, ano pa ang gusto mong gawin? Ibinuka ni Mark Fraley ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit naputol ito ni Luke Fraley. Dahil sa iyo, ang mga nakatataas ay labis na nalungkot. Naglabas sila ng death order. Sa sandaling matagumpay na makalusot ang isang martial saint, ipapadala ang martial saint upang patayin si Bobby Aguilar. Malamig ang tono ni Luke Fraley. Nagmamadaling sinabi ni Mark Fraley, kung gayon, hayaan mo akong manguna sa koponan. Manatili ka na lang sa Second Secret Realm. Malamig na sabi ni Luke Fraley. Hindi. Si Mark Fraley ay lubhang matigas ang ulo. Hindi naman siguro ako makakabalik ng ganito. Kailangan kong bumalik sa Capital City Martial Arts Association. Gusto ni Luke Fraley na tumanggi, ngunit si Mark Fraley ay sobrang matigas ang ulo. Umalis na walang pagpipilian, tumango si Luke Fraley at sinabing, maaari kitang payagan na bumalik, ngunit wala kang magagawa bago lumitaw ang Martial Saint. Mabuti. Nagmamadaling sumang-ayon si Mark Fraley. Para kay Mark Fraley, hanggat maaari siyang bumalik sa Capital City Martial Arts Association, handa siyang sumang-ayon sa anumang bagay. Magtiis ka, hindi hihigit sa 1 linggo. Tinapik ni Luke Fraley ang balikat ni Mark Fraley. Sa oras na iyon, magkakaroon ng Martial Saint na papatay kay Bobby Aguilar at ibabalik si Emily Taylor. Sa kabilang banda, hawak ni Bobby ang spirit binding technique at nagmamadaling bumalik sa Divine Alchemist Pavilion. Pagpasok pa lang niya, hindi na makapaghintay si Bobby na magtanong, Pavilion Master, nasaan si Emily? Nasa secret chamber siya, anong problema? Hindi maiwasan ng Pavilion Master na medyo maguluhan. Nanginginig ang mga kamay ni Bobby habang sinasabi niya, the spirit binding technique. Nakuha ko ang spirit binding technique. Nang marinig ito, bakas din sa mukha ng Pavilion Master ang pagkagulat. Ginamit mo ba si Mark Fraley para makuha ito? Sinubukan ng Pavilion Master na magtanong. Tumango si Bobby at sinabing, oo, iyon ang layunin ng paghahanap ko kay Mark Fraley. Sa puntong ito, ikanaway ni Bobby ang kanyang kamay, huwag kang mag-aksaya ng oras, bilasan mo at dalhin mo ako sa secret chamber. Hindi na hinintay ni Bobby na makita si Emily Taylor pagkagising. Gayunpaman, walang magawa ang Pavilion Master, kahit na nakuha mo ang spirit binding technique, kailangan mo pa rin ng panahon para maunawaan ito. Plano mo bang iligtas siya gamit ang librong ito sa kamay? Natigilan si Bobby, hinampos niya ang kanyang ulo at awkward na sinabi, natuwa ako at nakalimutan ko na. Pavilion Master, bigyan mo ako ng kalahating araw na oras. Nagmamadaling binati ni Bobby ang Pavilion Master at bumalik sa tirahan ng kanyang matanda.
Sa pagtingin sa nag-aalalang hitsura ni Bobby, hindi napigilan ni Violet Russell ang bahagyang pagtaas ng kilay. Is it worth being so excited? What's so good about this, Emily Taylor? Tahimik na ungol ni Violet Russell. Sa loob ng tirahan ng matanda. Naka-cross-legged si Bobby sa kama, at nasa harapan niya ang spirit binding technique. Sa talento ni Bobby, hindi magtatagal upang maunawaan ang isang cultivation na kasanayan, kahit na ito ay isang divine rank tactics, ito ay tatagal lamang ng ilang oras sa pinakamaraming. Pero sa ngayon, hindi mapakali si Bobby, na naging dahilan din ng pagpapahaba ng oras ng kanyang pag-unawa. Lumipas ang oras, at pagkatapos ng buong 5 oras, sa wakas ay iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata. Isang mahabang hininga ang kanyang pinakawalan, at biglang bumukas ang kanyang mga mata. Ang spirit binding technique na ito ay talagang isang mahiwagang kasanayan. Hindi napigilan ni Bobby na bumulong sa sarili. Matapos maunawaan ang spirit binding technique, napagtanto ni Bobby kung gaano ito nakakatakot. Ang pamamaraan na ito ay hindi lamang pinahintulutan ang banal na pakiramdam ng mga tao na mahimbing sa pagtulog, ngunit maaari pa nitong kontrolin ang banal na pakiramdam ng iba at pumirma ng hindi pantay na mga kontrata sa iba. Sa kabutihang palad, ang divine sense ni Emily Taylor ay nasa mahimbing na pagtulog lamang. Kung napilitan ang kanyang divine sense na pumirma ng kontrata, ang gumagamit lang ng teknik ang makakapag-undo nito. Lumabas si Bobby sa tirahan ng matanda, at nagmamadaling nakarating sa Pavilion Master Building. Sa oras na ito, naghihintay dito ang Pavilion Master at 2 attendant, at nabuksan na ang pinto ng secret chamber. Huminga ng malalim si Bobby, mabilis na pumasok sa secret chamber, at tumingkayad sa tabi ng medicinal pool. Sa pool, walang kapintasan pa rin si Emily Taylor, ang kanyang mapuputing balat at maitim na siksik na buhok ay nakababad sa medicinal bath, isang mapang-akit na pabango ng katawan at gamot na naghalo sa hangin, na umaagos sa kanyang mga butas ng ilong. Bagamat mahimbing na natutulog si Emily Taylor, hindi nabawasan ang kanyang kagandahan, bagkus ay nagdagdag ng kahinaan, na ginagawang likas na gustong protektahan siya ng mga tao. Marahang hinawakan ni Bobby ang kamay ni Emily Taylor, bumulong, Emily, sa wakas ay makakasama na tayo. Matagal nang hinihintay ni Bobby ang araw na ito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na sinimula na i-activate ang spirit binding technique. Ang mga kamay ni Bobby ay kumikislap na may mahinang liwanag, na umaaligid sa itaas ng ulo ni Emily Taylor. Mabagal na damaloy ang kamangha-manghang sinag ng liwanag sa ilalim ng mga kamay ni Bobby na parang mga alon sa tubig. Ang hiningang ito ay parang gasa, na tumatakip sa maselang katawan ni Emily Taylor, at ang mga hibla ng hangin ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang maeslan na mga butas. Ang puso ni Bobby ay hindi kapani-pani walang tensyonado, at ang mukha ng Pavilion Master ay may bakas din ng pag-aalala. Sa mahinang ugong, isang bakas ng gininto ang liwanag ang sumilay sa noo ni Emily Taylor. Ang bahid ng gininto ang liwanag na ito ay parang bulaklak na namumukadkad, dahan-daang kumakalat sa kanyang noo. And with that, binawi ni Bobby ang mga palad niya. Kinakabahan siyang tumingin kay Emily Taylor sa kanyang harapan, ang kanyang puso ay nakabitin sa hangin. Naikuyom ng mahigpit ni Bobby ang kanyang mga kamao, ang mga mata ay nakatutok kay Emily Taylor. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid, kahit ang mahinang maigsing paghinga ng mga tao ay rinig na rinig. Splatter! Sa sandaling ito, nagkaroon ng tunog sa medicinal pool. Dahan-daang umangat ang palad ni Emily Taylor. Kabanata 882, Kabanata 882, kaya kita protektahan sa lungguhit isa. Mahigpit na hinawakan ni Bobby Aguilar ang palso ni Emily Taylor habang dahan-daang idinilat ang magagandang mata habang nakahiga sa medicinal pool. Medyo nalilito siya habang lumilingon sa paligid, halatang hindi pamilyar sa kanyang paligid. Niyakap ni Bobby si Emily at tuwang-tuwang sinabi, Emily, ikaw, sa wakas gising ka na. Dahil sa pagnanais na makita si Emily, si Bobby ay nagsanay na parang baliw, at sa wakas ay nasa bisig na niya ang kanyang minamahal. Nasa gilid ang damit mo.
Ang Pavilion Master ay nagsalita at nagwagayway ng kanyang mga kamay, na inakay ang dalawang katulong palabas ng secret chamber. Sa lihim na silid, mahigpit na hinawakan ni Bobby si Emily, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, dahan-daang binitawan ni Bobby ang kanyang mga braso. Napasandal si Emily sa dibdib ni Bobby, naluluha ang maganda nitong mga mata at ang maselang katawan ay nakapatong kay Bobby. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nabigla si Bobby sa kanyang mga tingin, dahilan para hindi siya makatingin sa malayo. Matagal nang hindi nagkita. Inabot ni Emily ang kanyang balingkinitang daliri at marahang tinapik ang ulo ni Bobby. Pinunasan ni Bobby ang mga luhang malapit nang tumulo mula sa kanyang mga mata at mariing tumango, long time no see talaga. Sa sandaling ito, tila walang katapusang mga salita ang sasabihin ni Bobby. Gusto niyang sabihin kay Emily ang pangungulila niya sa kanya sa nakalipas na 2 taon, ngunit hindi mailarawan ng mga salita ang matinding pananabik na naramdaman niya. Sa huli, ang lahat ng mga salita ay pinagsama sa isang yakap. Magiliw na magkahawak ang dalawa sa secret chamber, parang isang magandang painting. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, tinulungan ni Bobby si Emily na magbihis, at bamulong, Emily, nagdusa ka na. Napangiti ng mahina si Emily, ikaw ang nagdusa, hindi ako. Hindi ko maisip ang pressure na naranasan mo at ang hirap na pinagdaanan mo nitong nakaraang 2 taon. Napuno ako ng panghihinayang at pagsisisi sa sarili sa nakalipas na 2 taon. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo natitiis ang napakaraming paghihirap. Umiling si Bobby, kung wala ka, hindi magiging stagnant ang buhay ko. Ang katotohanan na ako ay buhay at nakatayo sa harap mo ngayon ay nagpapahiwatig na anuman ang iyong ginawa ay tama. Nang sabihin iyon, huminga ng malalim si Bobby at nagpatuloy, hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa sa iyo ng Capital City Martial Arts Association. Babayaran ko sila ng 1,100 ulit. Ayokong makita kang nakikipagsapalaran pa, marahang hinaplos ni Emily ang mukha ni Bobby gamit ang kanyang mga kamay. Umiling si Bobby, it's not a risk, it's a responsibility. Nasabi ko na dati, sisiguraduhin kong tatayo ka sa pinakamataas na rurok sa capital city at makikita ang pinakamagandang tanawin. Hindi ko hahayaang makawala ang sinumang nakasakit sa iyo. Ang mga mata ni Bobby ay puno ng kalupitan, ngunit puno ng lamang habang sinasalubong nila ang tingin ni Emily. Mula ngayon, hayaan mo akong protektahan ka, marahang pinulupot ni Bobby ang braso sa baywang ni Emily. Kinaumagahan, nagpakita sina Bobby at Emily sa Pavilion Master Building. Greetings, Lord Pavilion Master, bati ni Emily na bahagyang yumuko. Nakangiting ibinalik ng Pavilion Master ang kagandahang loob, Miss Taylor, nagkita tayong muli. Sumingit si Bobby, Lord Pavilion Master, balak ko pong ilabas si Emily ng ilang araw para makapagpahinga. Matagal na po siyang nakahiga. Nang marinig ito, ang mga mata ng Pavilion Master ay may bakas ng pag-aalala. Hinayla niya si Bobby sa isang tabi at sinabi sa mahinang boses, nababaliw ka na ba? Napakaraming tao ang nakatutok kay Emily. Kung tahasan mo siyang ilalabas ng ganito, naisip mo ba ang gulo na maaaring kasunod nito? Sumagot si Bobby, ayon sa aking mga kalkulasyon, aabutin ng hindi bababa sa 6 na araw para magpakita si Marshall Saint. Walang sino man ang maaaring makapinsala sa kanya sa loob ng 6 na araw na ito. Kung may gustong gumawa ng hakbang, hayaan silang subukan. Ibinuka ng Pavilion Master ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit tila determinado na si Bobby. Nang makitang ganito si Bobby, nagpa siya ang Pavilion Master na huwag nang igiit pa. Tumango lang siya at sinabing, mag-ingat, at tandaan na ang Capital City Martial Arts Association ay tiyak na magpapadala ng Marshall Saint. Mawawala ako bago sila dumating, bahagyang tumango si Bobby. At saka, Lord Pavilion Master, makabubuting huwag ipaalam ito kay Emily. Ayokong mag-alala siya. Tumango ang Pavilion Master, oo, naiintindihan ko. Pagkatapos, bumalik si Bobby sa tabi ni Emily. Anong pinag-uusapan niyo? Napakurap-kurap si Emily at natatawa sa tanong niya. Wala lang, simpleng palm lang, nakangiting sagot ni Bobby, kitang-kita ang mapuputing ngipin.
Bagaman sinubukan ni Bobby ang kanyang makakaya na itago ang katotohanan, ang matalinong si Emily ay hindi madaling nalinlang. Magdadala ba ako ng panganib sa iyo? Napahinto si Emily sa kanyang kinatatayuan. Dali-dali siyang tiniyak ni Bobby, hindi, syempre hindi. Hindi. Tumaas ang isang kilay ni Emily, tumawa, katulad ka pa rin ng dati, hindi ka man lang magsinungaling. Ibinuka ni Bobby ang kanyang bibig, namumula ang kanyang mukha na parang batang nahuli sa maling gawain. Alam kong maraming naghahanap sa akin. Bakit hindi na lang tayo? Hindi lumabas. Basta kasama kita, sapat na, mungkahi ni Emily. Habang nagkakaganito siya, mas lalong nadurog ang pusong nararamdaman ni Bobby. Sa totoo lang, maraming tao ang gustong hanapin ka, simpleng pag-amin ni Bobby. Ngunit sa akin dito, walang makakaalis sa iyo. Ang sinumang maglakas loob na mag-imbot sa iyo ay aking babuliin ang kanilang mga paa. Nang marinig iyon, napahagalpak ng tawa si Emily. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Bobby, seryoso ako. Hindi ako katulad ni Bobby Aguilar noong nakaraang 2 taon, ako. Sige, naniniwala ako sa iyo. Pero hindi naman natin kailangang makipagsapalaran, di ba? Marahang tinapik ni Emily ang balikat ni Bobby. Hindi, gusto kong makipagsapalaran. Nagpout si Bobby. Hindi lang kita gustong ilabas, gusto rin kitang dalhin sa capital city. Sa pamilya Taylor. Sa pagkakataong ito, makinig ka sa akin. Seryoso ang itsura ni Bobby, na walang puwang para sa pagdududa. Napatingin si Emily kay Bobby nang may pagtataka, at pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya, okay, makikinig ako sa iyo. Bagamat nag-aalala siya, naisip niya, ano ang pinakamasamang maaaring mangyari. Bukod dito, marahil ang kasalukuyang Bobby ay talagang may kakayahang protektahan siya. Sumakay ang mag-asawa sa isang eroplano at dumiretso sa capital city. Ang kanilang maikling paglalakbay ay nakarating sa Martial Arts Forum. Breaking news. Nakita sina Bobby Aguilar at Emily Taylor sa airport. Nagtawanan ang dalawa at mukhang sweet na magkasama, tila nagbabakasyon. Si Emily Taylor, na nawala sa loob ng 2 taon, ay muling lumitaw sa paliparan. Kumalat na parang apoy ang balita. Habang patungo sina Bobby at Emily patungo sa capital city, kumalat ang balita tungkol sa kanila sa buong lungsod. Mabilis ding nakatanggap ng balita ang malalakas na puwersa. Si Emily Taylor, sa wakas ay muling lumitaw. Hindi mabilang na mga organisasyon at puwersa ang hindi makalaban sa tukso at sumugod sa capital city. Kabanata 883, Kabanata 883, Pagbabalik sa estate ng pamilya Taylor. Ang panganib ay unti-unting lumalapit, ngunit walang pakialam si Bobby Aguilar. Hanggat walang Marshall Saint ang nagpahayag ng kanilang sarili, walang kinatatakutan si Aguilar. Pagdating sa capital city, biglang nagtanong si Emily Taylor, bakit kailangan nating pumunta sa capital city? Saglit na nag-isip si Bobby Aguilar at sinabing, bagaman wala pa akong kakayahan na huwag kang matakot sa sinuman, ngunit, gusto kong mamuhay ng normal na buhay ng mag-asawa kasama ka. Mula nang makumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon, ang kanilang oras na magkasama ay napakaliit. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataon na maging bukas na magkasama, natural na hindi ito palalampasan ni Aguilar. Pagkatapos pumara ng taxi mula sa airport, agad silang tumungo sa estate ng pamilya Taylor. Isang paglalakbay lamang mula sa paliparan ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga tao na kumukuha ng mga larawan at ikinakalat ang mga ito. Sa sandaling ito, nakita rin ni Dexter Blair ang iba't ibang uri ng mga larawang kumakalat online. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang napuno sa kanyang dibdib. Sa lalong madaling panahon, dinala ni Bobby Aguilar si Emily Taylor sa estate ng pamilya Taylor. Ang estate ng pamilya Taylor ay, gaya ng dati, medyo mahigpit. 10 metro ang layo, hindi pinayagang makalapit ang mga estranghero. Mula nang umalis si Emily Taylor, ang manor na ito ay nahulog sa mga kamay ni Keelan Taylor, at si Zeria Buchanan ay nanirahan dito sa buong taon. Pagbalik sa estate ng pamilya Taylor, si Emily Taylor ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso.
Ang mga sandali ng nakaraan ay hindi sinasadyang lumabas sa kanyang isipan, ang mga masasayang panahong iyon ay tila nawala ng tuluyan. Tumigil ka, ito ang estate ng pamilya Taylor, walang pwedeng lumapit. Mabilis na sumugod ang dalawang bodyguard. Gayunpaman, nang makalapit sila, natigilan sila sa lugar. Miss Taylor. May kasamang panginginig ang boses ng bodyguard. Bahagyang ngumiti si Emily Taylor at sinabing, paano na, hindi mo na ako nakikilala. Hindi, talagang hindi. Kinawayan ng bodyguard ang kanyang kamay. Kung ganoon, hindi ba dapat tumabi ka kaagad? Walang pakialam na sabi ni Emily Taylor. Bakas ng kahirapan ang bumungad sa mukha ng bodyguard. Miss Taylor, inutusan kami ni Mr. Taylor, walang pwedeng lumapit, ako. Nauutol na sabi ng bodyguard, mukhang nalilito. Si Bobby Aguilar na nasa gilid ay hindi napigil ang sawayin ng malamig, ito ang tahanan ni Emily, anong negosyo ang mayroon si Keelan Taylor dito? Kung mayroon siyang anumang pagtutol, hayaan siyang hanapin ako. Nang makita ito, hindi na naglakas loob ang bodyguard na magsalita pa at tumango na lamang siya, na nagbibigay daan sa kanila. Kumpiyansa na pumasok sina Bobby Aguilar at Emily Taylor sa estate ng pamilya Taylor. Pagkapasok nila sa estate, tumawag agad ang bodyguard kay Keelan Taylor. Mr. Taylor, Miss Taylor is back. Mahinang sabi ng bodyguard. Ano? Biglang tumayo si Keelan Taylor. Malamig niyang sinabi, Emily Taylor, she's actually back. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Keelan Taylor, paikot-ikot siya sa opisina, pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, sino ang kasama niya? Kasama si Bobby Aguilar. Walang lakas ng loob na magtago ang bodyguard. Nang marinig ang pangalan ni Bobby Aguilar, mas lalong nagdilim ang mukha ni Keelan Taylor. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sinabi ni Keelan Taylor, alam ko. Pagkatapos ibaba ang tawag, agad na pinakilos ni Keelan Taylor ang kanyang mga kontak, na tinawag ang tatlong half-step martial sages para sumugod patungo sa estate ng pamilya Taylor. Sa loob ng estate ng pamilya Taylor. Pagpasok pa lang nina Bobby Aguilar at Emily Taylor, nakita nila si Zeria Buchanan, na parang isang noblewoman na nakaupo sa sofa. Nakatingin kay Emily Taylor at Bobby Aguilar na nakatayo sa harapan niya, naging napakapangit ng mukha ni Zeria Buchanan. Bigla siyang bumangon, at sumigaw, sino ang nagpapasok sa iyo dito? Lumabas ka na. Bago sumagot si Emily Taylor, malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, ang dapat umalis ay ikaw. Dahil dito, nagalit si Zeria Buchanan, ikaw ay isang tagalabas, ano ito sa iyo? Emily Taylor, makinig ka sa akin ng malinaw, ang estate ng pamilyang Taylor na ito ay akin na. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, lumabas ka, o kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging unwelcoming. Nagyelo ang mukha ni Bobby Aguilar, isa-isa siyang humakbang patungo kay Zeria Buchanan. Sabi ko umalis ka na, naiintindihan mo ba? Ang tono ni Bobby Aguilar ay nanlamig sa buto, ang kanyang malakas na mapang-api na aura ay nagpang-inig kay Zeria Buchanan. Nagmamadaling lumabas ang dalawang bodyguard ni Zeria Buchanan at tumayo sa harapan niya. Ilabas mo siya. Kinakabahang sabi ni Zeria Buchanan. Oo. Walang sabi-sabi, sinugod ng dalawang bodyguard si Bobby Aguilar. Hindi nagsalita si Bobby Aguilar. Sabay wave ng kanyang kamay, pinalipad niya ang dalawang lalaki. Napasigaw si Zeria Buchanan nang makita niya ito. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kamay at sinampal siya. Bagamat hindi siya gumamit ng lakas sa sampal, nabasag nito ang ilang ngipin ni Zeria Buchanan at nagsimulang mamaga ang kanyang bibig. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Matagal nang nabasag ang tapang ni Zeria Buchanan. Tinakpan niya ang bibig niya at tumalikod para tumakbo. Matapos siyang itaboy, pinitik ni Bobby Aguilar ang kanyang mga daliri, hinarap ang dalawang bangkay. Pagkatapos, tumingin si Bobby Aguilar kay Emily Taylor at sinabing, okay lang, walang mangyayari. Ngunit tila nag-aalala pa rin si Emily Taylor. Hindi sasang-ayon si Keelan Taylor na gawin mo ito. Mahinang sabi ni Emily Taylor.
Tumawa si Bobby Aguilar, hindi na ako natatakot sa kanya. Hindi alam ni Emily Taylor ang lawak ng kapangyarihan ni Bobby Aguilar. Ang alam lang niya ay napakalawak ng kapangyarihan ng pamilya Taylor at ang mga puwersang maaari nilang pakilusan ay lampas sa imahinasyon. Bobby Aguilar, huwag maliitin si Keelan Taylor, ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa iyong paniniwala. Bulong ni Emily Taylor. Natawa si Bobby Aguilar na nagsabing, huwag kang mag-alala, kahit na mapakialam niya ang hari, hindi ito gagana ngayon. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Emily Taylor. Hindi man lang sineryoso ni Bobby Aguilar si Keelan Taylor, hinawakan niya ang kamay ni Emily Taylor at umakyat na sila. Sa pagtingin sa lugar kung saan siya lumaki, si Emily Taylor ay napuno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Humiga siya sa malaking kama na ginagamit niya mula nung bata pa siya at tamad na sinabi, parang pareho lang ang lahat, pero nagbago ang lahat. Humiga si Bobby Aguilar sa tabi niya at mahinang nagsabi, Emily, marami pa tayong. Nagpalitan ng ngiti ang dalawa, ninanamnam ang sandali ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bobby Aguilar ang aura ng ilang taong papalapit. Keelan Taylor, dumating ka talaga, iniisip ko lang na hanapin ka. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Bobby Aguilar. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Keelan Taylor ang tatlong half-step martial sages at pumasok. Katabi niya, ay si Zeria Buchanan din. Older Master, kailangan mong maghiganti para sa akin. Sabi ni Zeria Buchanan na may sakit na mukha. Nang makita si Keelan Taylor sa sandaling pumasok siya sa silid, agad na tumayo si Emily Taylor. Katutubo niyang inangkin si Bobby Aguilar sa likod niya at sinabing, Tito, wala itong kinalaman kay Bobby. Umirap si Keelan Taylor at malamig na sinabi, Emily Taylor, pinipili mong tumulong sa isang tagalabas? Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Ang krimen ng pagiging tiyuhin mo. Malamig na tawa ang sagot ni Bobby Aguilar. Keelan Taylor, ang kapal talaga ng balat mo. How do you have the face to say these words? Bahagyang pinaikit ni Keelan Taylor ang kanyang mga mata at mahinang tumawa, alam kong mayroon kang ilang kakayahan kamakailan, ngunit sa harap ng pamilya Taylor, wala ka. Habang nagsasalita siya, si Keelan Taylor ay nagsimulang umatras ng hakbang-hakbang. Magtiwala ka, ang tatlong half-step martial sage kung ito ay aalagaan ka ng mabuti. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Half-step martial sages. Nang marinig ang mga salitang ito, pumuti ang mukha ni Emily Taylor. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng half-step martial sages. Kabanata 884, Kabanata 884, ipakita sa iyo ang patunay. Kahit nasa prime ng pamilya Taylor, halos hindi sila makagawa ng anumang half-step martial sages. Nagpapadala ng tatlong martial saints, talaga. Si Emily Taylor ay likas na ikinulong si Bobby Aguilar sa kanyang likuran. Sa kanyang pananaw, si Bobby pa rin ang binatang iyon na nangangailangan ng proteksyon. Ngumisi si Keelan Taylor, Emily, kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, sumama ka sa akin ng masunurin, at ililigtas ko ang kanyang buhay. Napakagat-labi si Emily, magsasalita na sana, ngunit dahan daw ang pinatahimik ni Bobby. Ang tatlong half-step martial sages ay hindi dapat banggitin. Ngumisi si Bobby. Ang nakalipas na 2 taon ay hindi nasayang, o kung hindi, paano ako maglalakas loob na ibalik ka sa pamilya Taylor nang may ganoong pananalig? Pagkasabi nito, inilipat ni Bobby si Emily sa likuran niya. Tapusin na natin ito. Huwag mong sayangin ang oras kung mag-isa kay Emily, malamig na sabi ni Bobby. Sumigaw si Keelan Taylor, atake. Patayin siya. Agad na humakbang ang tatlong half-step martial sage patungo kay Bobby. Dahil man kay Emily sa kanyang tabi o sa lakas ng kapangyarihan ni Bobby, kapag kaharap ang tatlong umaataking half-step martial sages, mas malakas ang aura ni Bobby kaysa dati. Sa isang dagandong, ang kanyang mga kamao ay banayad na nabuo sa mga hugis na kahawig ng mga dragon. Tapos, nabasag ang kamao ni Bobby, parang may sumabog na shell sa tabi ng tenga nila. Boom! Ang marahas na momentum ay tumaas, ang mapanirang kapangyarihan ay bumubuhos na parang talon.
Pinrotektahan ni Bobby si Emily gamit ang isang kamay at nakilala ang tatlong half-step martial sages sa isa pa. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang kanilang mga katawan. Nakakatakot ang suntok na ito, ang tatlo ay hindi masyadong umatras, ngunit ang kanilang mga panloob na organo ay pumutok sa sandaling ito. Splatter! Ang kanilang mga bibig ay nagbuga ng dugo, na may halong mga pira-piraso ng kanilang viscera. Isang suntok lang. At tatlong half-step martial saints ang napatay. Kung walang martial saint sa paligid, walang kapantay si Bobby, hindi ito pagmamalabas. Si Emily, na nakatayo sa tabi, ay ganap na natigilan. Hindi niya maiwasang takpan ang bibig sa gulat. Kahit na malaki ang tiwala ni Emily kay Bobby, hindi niya inaasahan na umabot si Bobby sa ganitong antas sa loob ng maikling panahon. Lalong nagpintig ang mga ugat sa noo ni Killen. Mula nang umatras si Dominic Taylor para sa pagmumuni-muni, hindi na niya binibigyang pansin ang mga bagay sa mundo ng martial arts. Hindi niya alam na umabot na sa ganoong level si Bobby. Sa lahat ng naruroon, si Bobby lang ang walang pakialam. Lumapit siya sa tatlong lalaki, hinukay ang mga ginintoang formula sa kanilang mga katawan, at basta-basta isinilid ang mga ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos, ibinaling ni Bobby ang tingin kay Killen Taylor. So, wala ka ng ugnayan sa pinakabagong balita. Malamig na tumingin si Bobby kay Killen. Namutla ang mukha ni Killen habang ngumuso, Bobby Aguilar, you're quite extraordinary. I've underestimated you. So, malamig na tugon ni Bobby. Kinagat ni Killen ang kanyang mga ngipin, huwag kang masyadong maangas, kayang-kaya rin ng pamilya Taylor ang martial saint. Pagkasabi nito, gusto ni Killen na tumalikod at umalis. Tumigil ka. Pero sa pagkakataong iyon, biglang tumili si Bobby. Parang thunderclap, umalangaw-ngaw ang boses niya sa tabi ng tenga ni Killen kaya mahina ang mga paa niya. Ano, may iba pa ba? Malamig na tanong ni Killen. Humakbang si Bobby at tumayo sa harap ni Killen. Dahil dumating ka, bakit nagmamadaling umalis? Walang pakialam na tanong ni Bobby. Anong balak mo? Nagawa ni Killen na magpakatatag at magtanong. Itinuro ni Bobby si Emily na nakatayo sa gilid, bilang tiyuhin ni Emily, ipinadala mo siya sa Capital City Martial Arts Association para sa iyong makasariling mga pakinabang, na naging dahilan upang matiis niya ang hindi mabilang na pagdurusa. At sa tingin mo ay makakaalis ka ng ganoon lang. Parehong gulat at galit si Killen. Bilang panganay na anak ng pamilya Taylor, walang sinuman ang nang-ahas na makipag-usap sa kanya sa ganitong paraan. Bobby Aguilar, nawala ka na ba sa isip mo? Dare to talk to me this way. Sumabog ang galit ni Killen. Malamig na sabi ni Bobby, nagagalang ako sa iyo. Galit na tumawa si Killen, fine, what do you want me to do? Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, nangako ako kay Emily, sinumang nanakit sa kanya ay dapat magbayad ng 1,000, ang sinumang nagbuhos ng kanyang dugo ay magbabayad ng kanilang buhay. Bilang tiyuhin ni Emily, gagawin kitang huling haharap sa iyong parusa. Ngunit ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Emily. Biglang humagalpak ng tawa si Killen. Tinuro niya si Bobby at sinabing, gusto mo lumuhod ako at humingi ng tawad. I think you're insane. You know I. Bago pa matapos ni Killen ang kanyang pangungusap, sinipa at nabasag na ni Bobby ang nikap ni Killen. Agad na napaluhod si Killen sa sobrang sakit. Tinakpan niya ang kanyang tuhod, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Halos hindi mapakali si Killen sa kanyang sakit, puno ng gulat ang kanyang mukha. Malamig na sabi ni Bobby, maliit na parusa lang ito para sa iyo, napakadali lang napatayin ka. Sa kabila ng sitwasyong ito, napanatili ni Killen, ang pinuno ng pamilya Taylor, ang kanyang dignidad. Tinuro niya si Bobby at sinabing, okay. Bobby Aguilar, medyo malakas ang loob mo, we'll see. Pagkasabi nito, pinandilatan ni Killen Taylor si Zeria Buchanan, hindi mo ba ako tutulungan pababa ng hagdan? Si Zeria Buchanan ay hindi nang ahas magsalita, mabilis niyang tinulungan si Killen Taylor at inakay ito pababa. Oh, siya nga pala, sabihin mo kay Dominic Taylor, pagkalabas niya sa kanyang retreat, ako mismo ang papatay sa kanya.
Sa puntong ito, muling nagsalita si Bobby. Ngumuso lang si Killen. Hindi na siya nagsalita at umalis na. Pagkaalis niya, bumulalas si Emily Taylor, ikaw. Huminga ng malalim si Bobby at ngumiti, sa tingin mo ba medyo walang awa ako? Kung hindi mo gusto, kaya kung magbago. Hindi. Umiling si Emily Taylor. Dahil lumaki siya sa isang nangungunang aristokratikong pamilya, nasanay na siya sa pagdanak ng dugo. Nagtataka lang ako sa iyong pagbabago. Nagbabago nga ang mga tao, ngunit kadalasan, walang gaanong pagbabago sa loob ng 2 taon, bulong ni Emily Taylor. Saglit na hindi alam ni Bobby ang sasabihin. Kung mabibilang na kumpleto ang kanyang pagbabago, 70% niyan ay dahil kay Emily. Pagkatapos, itinapon ni Bobby ang mga patay na katawan gamit ang espiritual na apoy. Pagkatapos ng laban, nasira din ang kwarto. Noong araw na iyon, nagpunta sina Bobby at Emily sa palengke para bumili ng mga bagay tulad ng wallpaper, bulaklak, at iba't ibang dekorasyon, pati na rin ang malaking car garden ng mga pamilihan ayon sa kanilang kagustuhan. Pagka-uwi, nagsimulang maglinis ang dalawa at binigyan ng kumpletong makeover ang maluwag na Taylor's estate. Nang matapos ang lahat, bumagsak ang dalawa sa kama, hingal na hingal. Ang lahat ng ito, tila tulad ng karaniwan, masaya, batang magkasintahan. Sige, sa tingin ko hindi na tayo maaabala. Napatingin si Bobby kay Emily sa tabi niya. Nang magtama ang kanilang mga mata at ang hangin ay hinog na sa pagmamahal, ang kapaligiran sa silid ay tila naging mas malabo. Kabanata 885, Kabanata 885, nagkukubli sa mga anino sa lungguhit isa. Ang dalawa ay parang ordinaryong mag-asawa, nakahiga sa kama, dinadama ang init ng isa't isa at ninanamnam ang lambingan ng sandaling iyon. Dahan-daang hinawakan ni Bobby Aguilar ang kamay ni Emily Taylor, at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa hindi pangkaraniwang pagmamahal. Palapit ng palapit ang dalawa, sapat na ang lapit para maramdaman ang hininga ng isa't isa. Maya-maya lang, nagkagulo sa labas. Medyo inis na tumingin si Bobby Aguilar sa bintana. Ang mga bisita pala ay isang grupo ng mga kabataang lalaki na mahusay ang pananamit mula sa capital city. Sina Ricardo Bowman, Darnell Bradley, Daphne Green, at iba pa ay halos lahat ay nakarating sa lugar na ito. Damn it, paano nila nalaman? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na magmura sa ilalim ng kanyang hininga. Sinisira nito ang kanyang perpektong sandali. Nagmamadaling bumaba sina Bobby Aguilar at Emily Taylor, at nang makarating sila sa ibaba, tuwang-tuwang nilapitan sila ni Ricardo Bowman at ng kanyang grupo. Miss Taylor, sa wakas ay ikinagagalak kitang makita, magalang na sabi ni Ricardo Bowman. Magalang ding tumugon si Emily Taylor, magiliw na ibinalik ang isang ngiti. Miss Taylor, kami ay labis na nalungkot sa pangyayari noong nakaraang pagkakataon, ngunit salamat nandoon si Bobby Aguilar, sabi ni Darnell Bradley na may ngiti. Narinig namin na bumalik ka at sumugod. Nagpakita ng init ang mga tao, ngunit naramdaman ni Bobby Aguilar ang pananakit ng ulo. Siya nga pala, Mr. Aguilar, Miss Taylor, nagho-host ako ng dinner party sa bahay ko ngayon, sabi ni Ricardo Bowman, na buong pagmamalaki na tinampol ang kanyang dibdib. Ang party na ito ay magsisilbing welcome back para kay Miss Taylor. Kumunot ang noo ni Emily Taylor at umiling-iling, hindi na kailangan. Oh, halika, Miss Taylor, huwag mo akong tanggihan. Espesyal itong inihanda para sa iyo. Masiglang sabi ni Ricardo Bowman. Hindi sumagot si Emily Taylor bagkus ay tumingin kay Bobby Aguilar, tila naghihintay ng kanyang sagot. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar at sinabing, sige, malapit na tayo. Magaling. Tuwang-tuwang sabi ni Ricardo Bowman. Pagkatapos ay magkita tayo ngayong gabi. Umalis si Ricardo Bowman kasama ang kanyang grupo, si Daphne Green lang ang naiwan. Malinaw na nagkaroon ng magandang relasyon sina Daphne Green at Emily Taylor, habang sila ay nag-uusap at nagtatawanan ng magkasama, na lumilikha ng isang maayos na kapaligiran. Ang hapunan na pinamumunuan ni Ricardo Bowman ay dapat may lahat ng uri ng iba't ibang tao na dumalo, sabi ni Daphne Green na may mapait na ngiti. Natawa si Emily Taylor, ganyan talaga si Ricardo Bowman. Ayos lang.
Nagbiro si Daphne Green, hindi kami katulad mo, napakasikat sa anumang social circle. Kahit na sinabi sa biro, ito ay totoo. Si Daphne Green at ang mga asset ng iba ay hindi top-notch, pero talented lang sila sa martial arts. Si Emily Taylor naman ay iba. Noon, ang pamilya Taylor ay may malaking impluwensya sa capital city, at kailangan silang bigyan ng mukha sa lahat ng larangan. Nang maglaon, inilipat ni Daphne Green ang paksa kay Bobby Aguilar. Emily, I have to admire your taste, natatawang sabi ni Daphne Green. Noong una ay nag-aalinlangan ako tungkol sa kung gaano kalakas ang loob mo na pumili ng isang mahirap na batang lalaki na walang background. Ngayon ay tila ako ay kulang sa paningin. Ang reputasyon ng pamilya Taylor para sa mabuting panlasa ay karapat-dapat. Natawa si Emily Taylor at sinabing, sa tingin mo ba gusto ko si Bobby Aguilar dahil lang sa masarap niyang panlasa? Nagulat si Daphne Green sa kanyang mga mata, tila naghihintay ng sagot ni Emily Taylor. Tumawa si Emily Taylor, naniniwala ako na si Bobby Aguilar ay magkakaroon ng kanyang mga tagumpay, ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit ako nagustuhan sa kanya. Ito ay higit pa tungkol sa pag-ibig. Kahit wala siyang accomplishments, willing pa rin akong suportahan siya. Ibinuka ni Daphne Green ang kanyang bibig ngunit saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Para kay Daphne Green at sa iba pa, naging larangan ng interes ang kanilang buhay. Tila lahat ng bagay sa mundo ay binigyan ng presyo, kasama na ang mga tao. Si Bobby Aguilar ay talagang baliw para sa iyo, umiling si Daphne Green na nakangiti. Nang marinig ito, walang malay na tumingin si Emily Taylor kay Bobby Aguilar. Ang kanyang tingin kay Bobby Aguilar ay tila may ibang kulay. Sige, Emily, see you tonight, hindi nagtagal si Daphne Green. Binati niya si Emily Taylor at umalis. Nang umalis siya, pinuntahan ni Emily Taylor si Bobby Aguilar. Mukhang hindi nakakailanganin ang pagkain na inihanda namin, sabi ni Emily Taylor, na ikinalat ang kanyang mga kamay. Bumantong hininga si Bobby Aguilar. Oo, magluluto sana ako ng pansit para sa iyo. Manam. Ngayong nabanggit mo na, curious na akong subukan ang noodles na niluto mo. First time mong magluto para sa akin, di ba? Napakurap si Emily Taylor at sinabing. Natawa din si Bobby Aguilar, gusto ko ring subukan ang iyong isda. Bukas, manatili tayo sa bahay at walang makitang sinuman. Habang nag-uusap sila, medyo nag-aalalang sinabi ni Emily Taylor, alam mo na maraming tao ang interesado sa aking kadugo. Hindi ka ba nag-aalala sa anumang mga sakuna sa party ng hapunan ngayong gabi? Ibinaba ni Bobby Aguilar ang remote control sa kanyang kamay at minisyon, gusto kong ilantad ang mga nakatagong taong iyon. Ibinuko ni Emily Taylor ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit hindi nagtagal ay tumawa. Tama ka. Hindi na ikaw ang Bobby Aguilar na dating binyo-bully ng sinuman. Marahang tinapik ni Emily Taylor ang noo ni Bobby Aguilar. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mawala sa pag-iisip. Iniisip niya kung gaano katagal nila ini-enjoy ang mga mapayapang araw na ito. Dumating ang gabi. Nakasuot ng suit si Bobby Aguilar at sinamahan si Emily Taylor, na nakasuot ng pangsyam, sa tirahan ng Bowman. Ang hitsura ni Emily Taylor ay parang isang magandang tanawin, nakakaakit ng sapat na atensyon saan man siya pumunta. Maraming tao sa bahay ng Bowman ang lumapit kay Emily Taylor. Magalang na tumugon si Emily Taylor sa bawat isa. Emily, halika maupo ka dito, kumaway si Daphne Green kay Emily Taylor. Sumunod si Bobby Aguilar kay Emily Taylor sa sofa. Puno ang buong venue, at lahat ng dumalo ay mga kilalang tao ng capital city. Umupo si Bobby Aguilar sa isang tabi, na natiling tahimik. Inilabas niya ang kanyang banal na pakiramdam, na sumasakop sa buong lugar. 1, 2, 3. Isang kabuuan ng 6 na nakakatakot na aura ang nakatago sa mga anino. Bumantong hininga si Bobby Aguilar at sinabing, talagang may nakatingin sa atin. Anong mali? Napansin ni Emily Taylor ang anomalya kay Bobby Aguilar. Nakangiting umiling si Bobby Aguilar, wala. Sa sandaling iyon, isang binata na may hawak na wine glass ang lumapit sa kanila mula sa di kalayuan.
Diretso siyang naglakad kay Emily Taylor at nakangiting sinabi, "Miss Taylor, long time no see." Bahagyang tumango si Emily Taylor na para bang binabati siya. Nagpatuloy ang binata, "Miss Taylor, gusto mo bang sumayaw sa akin?" Tumingin sa kanya si Emily Taylor at walang awa na sinabing, "Hindi ako interesado, at kahit ako, hindi kita sasayawan." Narinig ito ng binata at hindi napigil ang ailapag ang kanyang wine glass sa mesa. Emily Taylor, nagpapanggap ka pa rin bang privileged daughter ng Taylor family? Sa tingin mo ba pinuprotektahan ka pa rin ni Mike Taylor? Nanunuyang sabi ng binata. Walang emosyon ang mukha ni Emily Taylor, tumawa lang siya at sinabing, "Anong kinalaman niyan sa pagsasayaw mo? Kahit wala ako, hindi kita titignan."